kung yun talaga ang practice dito. Ayaw kong aaminin na may relatives ako dito. Ha? Oh. Ha? So, grabe. So, bakit gano'n? Diyan natin makita mga kapatid na aktibong-aktibo ang demonyo. Aktibo siya na gusto niya na yung pananampalataya mo ay mabalot sa mga superstitious beliefs para may hadlang sa grasya sa buhay mo. Kaya, mag-isip-isip na kayo. Sino man sa inyo ang mayroong mga anting-anting, mayroong mga lana galing sa albularyo, isuko nyo yan kay Father Pineda. Ha? Oh. Yung Santo Niño de la Suerte. Oh. Santo Niño Palaboy. Suko ninyo yan. Hindi yan sa Katoliko. Ha? Oh. Santo Niño Palaboy. Yung color gray. Oh, naka-short pan. Mayara ko na pala. Pula lang ang ano. Naka-short pan na Santo Basta Niño. Santo, Santo Niño de Cebu lang ang pwede. Hindi yan sa Katoliko. Ha? Oh, kaya kung ngayon lang ninyo narinig, isuko ninyo yan. Dahil delikado yan. Superstitious yan. Agaling yan sa isang babae noon na sinaniman daw siya ng Santo Niño. So, Sa kuntsanggi. active na active talaga ang ating kalaban, mga kapatid. O kaya, tingnan niyo sa tahanan ninyo, wala pa kayong Santo Niñong Palaboy. Mayara kami bala. Meron? Ay, asuko nyo kay Father. Para sa nabutang ko sa kuntsanggi. So, yan, at least lapay na tayo. Dahil, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. May krus sa dala. Kahit pa may cross. Basta palaboy, hindi yan opisyal ng simbahan Katoliko. Ay, ganon. Hindi ko ito buta. Hindi, surrender mo na siya. Hindi na siya So, basta. yung mga hapa ko, anting-anting. Now, very active talaga ang demonyo. Narinig na ba yung istorya na nagkita ang demonyo at ang Panginoong Hesukristo at nang nagkita sila, sabi ng demonyo, sabi ni Satanas, Jesus, paramihay tayo ng mga miyembro ngayon. Sama ka muna sa akin, Jesus. Saan? Punta tayo sa sugatan. Ang daming nagsusugal doon. Proud si Satanas. Sabi niya, nakita mo ito, Jesus? Meron ka bang follower dito sa sugatan na ito, Jesus? Wala, imik natin ng Panginoon Jesus. Dinala niya doon sa ulangan. Ang Panginoon, proud si Satanas. Ang daming nagsusugal dito. Nagkukulang, meron ka bang isa na follower dito, Jesus? Wala namang imik ang ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo, sabi ng ating Panginoong Jesus, punta tayo sa gym, sa Catholic school, sa Kabankalan. Dahil ang mga CFT ngayon, first year, nagsagawa ng kanilang convention, anniversary. Papunta sila. Habang nandun sila sa likurang bahagi, proud ng ating Panginoon. Tingnan niyo ang mga CFT na Kabangkalan. Iniwanan nila ang kanilang trabaho at nag-ating talaga sa isang araw na unang convention at anniversary. Sabi ng ating Panginoong Jesus, Satanas, meron ka bang isa na miyembro mo sa mga CFT ito? So, di nakapagsalita niya si Satanas. Pero alam niyo, marunong si Satanas, habang pinanood niya, nakita niya may natulog. So, sabi ni Satanas, Jesus, nakita mo ba ang nakita ko? Yung natutulog, sa inyo ba yun? Ang dali nilang gumising. Okay. So, mga kapatid, talagang
aktibong aktibo pero palihim ang demonyo. At ang kanyang atake, ordinary and extraordinary demonic attack. Ano yung ordinary? Ordinary, temptation. Ordinary lang yan. Pero temptation, ang daming nalaglag sa temptation. Kahit pare, meron. Dahil sa temptation. Buti lang kung ang lalapit mong babae ay pangit, pwede tayong manalangin. Panginoon, ilayo mo ako sa tukso. Pero pag maganda, delikado. Thy will be done on earth. So, ordinary lang yan, temptation, pero talagang dami ang nalaglag sa kasalunan. Then, accusation, ordinary lang yan. Napansin niyo, lahat ng mga relihiyon, pinagtulong-tulungan, Katoliko. Pero, napansin niyo, may Pilipinista, Philippine Independent Church. Pareho-parehong Katoliko, meron silang larawan. Pero di nyo narinig na inaatake yan ng mga iglesia ni Colapo. No? Di nyo narinig na inaatake yan ng mga balik Islam. Katoliko talaga. Ang Pilipinista, mula noon, meron din silang sariling atake para makuha nila mga Katoliko. Ang kadalasan nilang atake, kayong mga Pilipino ay para sa mga Pilipino, hindi para sa mga dayuhan. Kaya dapat kayo magpasakop sa iglesia na iglesia sa mga Pilipino at ito ang Pilipinista. Hindi tayo tatanggap ng mga dayuhan. Pero argumentong kontrafactum ng balik, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Kung hindi sila tatanggap ng mga dayuhan, bakit mga foreigners na mga santo nila? So, pinagtulong-tulungan nila. Mapakinggan ninyo sa radyo, television, YouTube, Katoliko binanatan. Pero walang isa na pastor at ministro na inaatake nila ang founder ng simbahan Katoliko. Bakit hindi nila inaatake ang founder ng simbahan Katoliko? Dahil pag aatakihin nila ang founder ng simbahan Katoliko, mapilitan silang i-research sino ang nagtatag nito. At kung i-research nila, tingnan na sa Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church of the Catholicos Universal, terms generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed with the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in Annapolis in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. Amen. Ano daw? Almost 2,000 years ago. Bakit? 33 AD, itinatag ng ating Panginoon sa Kristo ang simbahan. So, ibig sabihin, 2033, magdiwang na tayo sa ika-2,000 years condition ng simbahan Katoliko. Kaya huwag kayong mag-una-una sa pagkakamatay. 2023, hintayin natin yan. Condition anniversary ng simbahan Katoliko. So, mga kapatid, yun, no? Ordinary, temptation, accusation, provocation. Kaya makita niyo mga simbahan Katoliko, sinunog, mga larawan, mga imahen, sinunog, pero may mga larawan ni Baphomet sa Satanik, di nila kayang ibahin. Larawan ng mga Katoliko, palaging tinitira. Bakit kayo mga Katoliko, meron kayong Senyor Santo ninyo? Bakit tinawag niyang Senyor Santo ninyo? Bakit hindi tinawag ninyong Junior dahil bata pa yan? O mga Katoliko, alam ko nga, no? Bakit naging Senyor ang bata? Tayo tinitira. Bakit kayo mga Katoliko, pag kapistahan ng San Miguel Arcangel, ang daming mga matandanda, humihipo sila sa
napansin na ang hinipo nila, yun ang lubot ni Satanas. Mag-ingat kayo, pag-hipo ha. Tinitira tayo talaga. No? So, provocation, accusation. Kung yan, doubt. Doubt. Ano yan? Totoo kaya ang simbahan Katoliko? Kaya, daming mga Katoliko nadala sa iba yung pananampalataya. Sa akalang ang simbahan Katoliko ay hindi tunay na simbahan. Pero kung meron mang mga taga-ibang sikta, mga kapatid, na mapunta sa inyong bahay, tanungin niyo, Pastor, Ministro, kung ang simbahan Katoliko ay hindi tunay, magpabinyag ako sa inyo kung masagot ninyo. Kung hindi si Kristo ang nagtatak sa Katoliko, sino? At saan mabasa na history na ang simbahan Katoliko itinatag ng ating Panginoon hindi itinatag ng ating Panginoon Kristo dahil sa World History by Gregorio Saidi Philippine Edition, page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaya kadalasan, ang sabi nila, kayo mga Katoliko, kulurong kayo. Bakit kulurong? Dahil hindi kayo nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Pero, merong aklat na ang may akda ay si Attorney De Leon na ang pamagat sa natulang may nakasulat, Berlin versus Ramirez. The Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. So, yung pinag-usapan natin, ordinary lang yun. Pero kung merong bukas sa ating buhay na hindi natin napansin, yung ordinary ay magiging extraordinary demonic attack. Dahil ang demonyo ay para itong baliw na aso na nakatali. Hindi basta-basta makakagat. Pero pwede kang makagat nito kung ikaw mismo ang lumapit sa nakataling baliw na aso na hindi mo alam. Kaya nga, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So ano yung extraordinary demonic attack? Extraordinary, una, yung tinatawag na extraordinary, no? Operation. Ano yung operation? Inaatake ng demonyo ang relasyon, inaatake ng demonyo ang buhay panalapit mo, inaatake ng demonyo ang health. Yun ang tinatawag na extraordinary demonic operation. Relasyon, inaatake. At daming mga naka-experience ng ganyan na hindi nila alam na ito pala extraordinary na. Obsession. Ano yung obsession? Sa damdamin at isipan ang target ng demonyo. Kaya doon sa amin, ngayong bulan lang na ito, more than 100 na ang sunod-sunod na nagpagtiwakan. So, yun, inaatake. Damdamin at isipan. Yung iba, di makatulog. Lalo na, biglang makagising, alauna, alas 2, alas 3. Oo, bala. O, sino sa inyo dito na biglang gumising, alauna, alas 2, alas 3, mahirapan na sa pagtulog? Alam niyo ba, na kadalasan, kahit ng mga elektrodali, maka-experience ng ganyan. Bakit? Dahil ang oras na alauna, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, yun ay tinatawag na demonic hour. So, demonic hour. Kaya yung oras na yan, diyan mangyari ang pagnanakaw, diyan mangyari yung ibang patayan, rape. Yun ang mga oras na yan. Yun din na oras na yan, kadalasan, managi
nananaginip na malaswag yung iba, lalo na yung mahilig manood ng pornography at addiction of masturbation. Yung oras na yan. So, ang target, isipan at damdamin, kaya mga kapatid, yun ang obsesyon. Dapat ang mga magulang, lalo na ang mama din, kung buntis ka, dapat i-consecrate mo na ang bata sa loob ng sinapupunan mo. Bakit? I-consecrate. Dahil sa loob pa lang ng sinapupunan ng mama, pwede nang i-atake ng demonyo ang naturang bata. Kung siya ay lalaki, target niya ang isipan at damdamin, hindi ka lalaki, babae ka. Kung ikaw na may babae, kung ang bata babae, target ng demonyo, hindi ka babae, lalaki ka. O ngayon, lumalabas, dumadami, Tomboy again. bayot at tomboy. Again. O parang normal lang. Pero, yun kasi ang ugali ng demonyo, mayroong mga pagkakataon sa deliverance na sasabihin ng mga demonyo, worship us, we are your gods. Sa loob ng katawan ng poses, worship us. Di nila matanggap na sila ay mga anghel. Para sa kanila, sila ay mga Diyos. Yung isipan na yan ay i-share nila sa tao. Kahit sa loob pa ng sinapupunan. Kung lalaki ka, hindi ka lalaki, babae ka. Kung babae ka, hindi ka babae, lalaki ka. O kaya kailangan talagang i-considerate ng bata sa loob ng sinapupunan. Ang problema natin mga Katoliko, maraming nagka-problema dahil sa loob na ng sinapupunan, yung mga magulang naghanda na ng lana. Anong lana? Lana ng ahas. Dahil para mga nakumano, dali lang. So, ibig sabihin, sa loob pa lang ng sinapupunan, kinukonsekrate na ng mama at papa sa pamamagitan ng lana ng ahas ang bata sa demonyo. Kaya, ang mabuting gawin ninyo, gamitin ninyo ang holy and exercise oil. Yun ang ihaplaw sa tiyan ng mama. Then, ang sunod na extraordinary, yung tinatawag na demonic possession. Yun. Ang demonic possession, ang nagkontrol sa katawan, ay ang demonyo na. Siya na ang nakipag-usap. Demonyo na. At alam niyo mga kapatid, meron talaga, totoo talaga yung tinatawag na walk and possessed. Isa sa aming lecturer doon sa USA, si Monsignor Rosete, tinanong siya sa pare na exorcist, sabi niya ng pare, totoo ba na may tinatawag na walking possessed? Ang sagot naman ni Monsignor Rosete, well, possessed can walk. So therefore, tawag siya walking possessed. Ano yung walking possessed? Di niya alam na possessed siya. May mga lay minister, may katekista, may pare pa, may madre pa, may mother superior pa. Totoo yan mga kapatid. Tandaan ninyo ha. Ano ang unang ministry ng ating Panginoong Jesucristo matapos siya nag-ayuno at nanalangin 40 days? Ang first ministry ng ating Panginoong Jesucristo ay exorcism. Saan ginawa niya ang exorcism? Doon mismo sa sinagoga. So may nagsimba, pero possessed. Nag-react sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Ano ang palatandaan ng walking possessed? Ito, yung tinatawag na open ang occult third eye. Dahil bawat isa sa atin, meron tayong psychic ability. Ang psychic ability natin, by the power of our soul, isinarado yan ng Diyos para hindi tayo ma-attack. Isinarado yan ng Diyos. Pero, pwede yan mabuksan. Sa anong paraan? Kung meron kang mga ninono na mga albularyo. Mga
ninuno ng bularyo. Kung merong mga ninuno na may mga habak o anting-anting, kung meron ka mga superstitious beliefs, kung paulit-ulit ka nagpagamot sa albularyo, dahil pag nagpagamot ka sa albularyo, ang explanation kasi ng mga exorcist niyan, nagpagaling ka sa albularyo, nilagyan ka ng demonyo, gumaling yan albularyo. Pabalik-balik, mapuno ka na ng demonyo, yun ang demonic possession na. Okay, ang occult third eye ay 3 level yan. Magsimula yan, halimbawa, may dumaan na parang anino. O kung nakapansin kayo, na parang aninong dumadaan, ibig sabihin, open ang third eye ninyo, occult third eye, first level. First level. At may tumatawag sa inyong pangalan. Ang itsin. First level pa lang yan. Pero open na. At pwede yan mag-level up second level. Sa second level, maliban na hindi lang yung anino o shadow, kundi makita mo na talaga. Mga engkanto, mga diwindi, yung iba, ang makita nila, Birhen Maria o Panginoong Jesucristo. So kung makita na nila, nandyan na ang tinatawag na second level of occult psychic ability. Third level of psychic ability, maliban na makita mo, makausap mo na siya. So kung makausap mo na siya, ibig sabihin, ikaw ay walking possessed. Ikaw ay walking possessed. At alam niyo mga kapatid, hindi talaga natin alam ang makilala basta-basta ang walking possessed. Dahil nung nagpunta ako sa Mountain Province, Relation of Mountain Province, sabi ng pare nila, brother, may deliverance tayo. Araw-araw ito mag-react. Possess, sabi ko, brother, hindi basta-basta i-deliverance natin. Kailangan i-process muna siya. Kailangan diagnostic interview kung ano man ang mga opening sa kanyang buhay, yan, tulungan natin i-close. So, idaan mo na sa psychiatrist. Alam niyo, sabi ng pare, ay itong isa, gusto lang siya mag-pray over, brother. Nang tinignan ko, okay naman. Parang walang problema. Sige, pray over na, brother. Punta tayo sa simbahan. Alam niyo, pray over lang. Ang pare yung nag-video. Pero nagsimula na kami ng prayer for protection, Lord Jesus, I ask you to protect our families. Abay, bigla lang nagwala ang natulang dalaga. Grabe ang sigaw niya. Nagulat ang pare, hindi inakala na possessed pala. Meron mga ganyan. Kaya, tingnan yung katabi niyo. Gising ko ba yan? Yun ang tanong ko, hindi sa iba yung nasa isip ninyo, ha? Kaya mga kapatid, gamitin natin ang sacramentals ng simbahan. Mapablis tayo ni Father, Pineda, pero tandaan natin, ang sacramentals ay epektibo lang ito sa buhay ng bawat Katoliko. Sa 3 kondisyon, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Ano yung proper disposition of morality? Proper disposition of morality, kinasal ka sa pare. O proper disposition of morality. Ngunit, kung kinasal ka sa pare, gumagamit ka ng ayude, gumagamit ka ng bells, wala ka sa proper disposition of morality. Bawal na. Ha? Bawal. Daming mga Katoliko Ano lang nila ng na kaligtasan. gumagamit sa kasalukuyan at nangumunyon. Huwag kayong mangumunyon hanggang hindi nyo pagsisihan ang naturang kasalanan. Proper disposition of morality. Kasal ka nga sa pare.
pero meron kang kalaguyo. Oh. Ay, di wow. Oh. Eddie Wow daw, Eddie Wow. Di ba? So wala kang proper disposition ng morality. Dalaga ka, ulitawo, binata, pero nanonood ka ng pornography, masturbation, o sex outside marriage. Alam niyo mga kapatid, sa ritual ng exorcism, meron tayong tinatawag na breaking of the soul ties. Ano yung breaking of the soul ties? Ang breaking of the soul ties, ang akala ng iba, pag makipagtalik, experience lang yun. Ha? Yun ang akala ng iba. Halimbawa, meron kang kasintahan. Pagkatapos, yung kasintahan mo, nagtalik kayo. And then, naghiwalay. Ang akala ng iba, ganun lang. Ikumpisa ko ito, okay na. Pinatawag pag pinagsisihan. Pero ang temporal punishment, yung tinatawag na soul ties, ay hindi naputol. Kaya kailangan siyang putulin sa ritual ng exorcism, breaking of the soul ties. Ano yun paraan? May paraan yun. Sa harap ng Adoration Chapel, luluhod ka doon at sabihin mo, Panginoon, humingi ako ng tawad sa immorality na ginawa ko. At gusto kong ipaklaro sa iyo na wala na akong kaugnayan sa kasalanan ng taong ito. At wala na din siyang kaugnayan sa mga kasalanan na ginawa ko. Yun ang surprise. No? At ano man ang ibinigay niya na remembrance, picture o ano, dapat yun siyang sunugin. Ritual yan. Nasa ritual yan ng exorcism, mga kapatid. At daming hindi alam. No? So breaking of soul ties. At hindi lang, break ang soul ties sa mga may experience ng sex outside marriage. Kahit na yung mga ginagahasa, kahit hindi niya kilala, meron pa rin soul ties na nangyari na kailangan i-break. Kaya, pagdasal natin na meron talagang mga matray na exorcist din para ang mga lay matulungan kaugnay dyan. Pero mga kapatid, powerful kayo na mag-prayer sa mga anak ninyo. Sa mga anak ninyo. I-pray over ninyo ang mga anak ninyo. Pwede kayong maglihan sa mga anak ninyo. Pero bawal maglihans sa outside sa pamilya. Ha? Oh, sa neighbor, hindi na pwede. Yun lang sa pamilya. Bakit? Dahil ang demonyo ay tinatawag na legalistic siya. Ano yung legalistic? Wala siyang pakialam kung maganda ang layunin mo. Ang gusto niyang malaman, authorized ka ba? Halimbawa, para unawaan ninyo, nagdala ako ng baril. At ang layunin sa pagdala ko ng baril, self-defense. Maganda yun, dahil self-defense. Pero, pag may checkpoint, ang hahanapin sa checkpoint, hindi yung intention ko na self-defense. Meron bang lisensya? Meron bang permit to carry? Ganon din ang mga demonyo. Kaya kung na-pre-open ka sa iba, authorized ka ba? Authorized ka lang sa loob ng pamilya mo. So kung ama, ina, halimbawa, pinagalitan ninyo ang anak niyo at nasabi niyo, matigas ang ulo mo. Krusis ang ispil yan. Kaya kailangan ninyong i-break. Mga magulang, in the name of Jesus, I break all forces sent against you and all the spells around you. Tatlong bisis, in the name of Jesus, I break all forces sent against you and all the spells around you. And I command all evil spirits associated with these forces and spells to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and be return. Halimbawa kung ang anak niyo ay nadala ninyo sa mga manggagamot, sa mga albularyo, kayo mga magulang, may otoridad kayo na i-break ang consecration sa anak ninyo.
In the name of Jesus, I break the consecration around you. O, tatlong bisis. And I command all evil spirits associated with this consecration, depart right now and never return. In case of emergency, napuposes yung kapitbahay, no? Nangangailangan ng tulong, huwag niyong gamitin ang command. In the name of Jesus, I command you. Ang gagamitin ninyo, supplicatory prayer. Ano yung supplicatory prayer? In the name of Jesus of Nazareth. Through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I humbly ask you, Lord Jesus, to break, reject, bind, and cast out all evil spirits. And I humbly ask you, Lord Jesus, to command all of them, in the name of Jesus, to depart right now from. So, intercession na yun. At huwag kalimutan ang cleansing. In case of emergency, then ipinala sa pare. No? O kung may appointed exorcist. Dahil ang demonic possession, lalo na may iba't ibang types of demonic possession kasi. Merong tinatawag na occasional type of demonic possession. Yung occasional type, naposisi yan dahil may napuksan sa kanyang buhay, pero nang nag-pray over, umalis, hindi na bumalik. Yun ang occasional. Pero may tinatawag na indwelling type of demonic possession. Ano yung indwelling? Nasa loob ng katawan, hindi kami aalis. Hindi kami aalis. Amen siya. So indwelling type of demonic possession. Meron tinatawag epileptic type of demonic possession. Parang epilepsy. Pero pag-diagnose, ang mga ninuno ay may mga anting-anting, possessed pala. Meron tinawag na sonambulistic type of demonic possession. Ano yung sonambulistic? Natulog, bigla lang, naglakad, palabas, at hindi alam bakit siya nakalabas, kahit tulog. Meron possess niya. Ang tawag sonambulistic type of demonic possession. Meron tinatawag dormant type of demonic possession. Ano yung dormant type? Nasa loob pa lang ng sinagmulmuna ng mama, ang bata ay possessed na. So real mga kapatid. Real talaga. Kaya, maniwala man kayo o hindi, real ang digmaan ito. At magaling ang ating kalaban. Yan. Kahit nga ordinary deception, magaling siya. Narinig niyo ba yung istorya na isang kaluluwa patungo na sa langit? Pagkatapos, merong deceiver na fallen angel na nagkunwaring anghel. Sabi ng fallen angel, bago ka pupunta doon sa hukuman, kailangan kang mag-experience muna ng 24 hours sa impyerno, 24 hours sa langit, bago ka mag-desisyon saan ang gusto mong pipiliin. So, ganun ba? Punta ka muna sa impyerno, 24 hours. Kaya natakot siya dahil itinuturo ng mga katekista, mga pare ng impyerno, ako ay eh. Pero alam nyo, doon pa lang sa pintuan ng impyerno, welcome na ang pangalan niya. Ang ginawa pala, aircon ng impyerno. At nabuksan na, nakita niya doon, yung mga kasama niyang si FD na natulog. Dito ko na, nagkainan sila. Yung mga kasama niyang mga kapitbahay, bibong-bibo pala sa impyerno. Bibong-bibo sa impyerno. Ang dami niyang kakilala doon sa impyerno. So tapos na ang 24 oras, 24 hours. Nagdesisyon naman, punta ka doon sa langit. Pagpunta niya sa langit, napakaganda ang langit. Pero wala siya, nakita kakilala. Kaya nang sabi ng demonyo, magdesisyon ka na. Asan ang piliin mo? Langit o impyerno? Kayo? Ha? Saan? Sigurado kayo? Pero pinili niya, impyerno. Dahil daming kakilala ko, may mga CFT ba? Impyerno na lang ako. Nang pagpili niya si
pagdating, grabe, naglaglag ang apoy, ang init. Kaya nagreklamo siya ng demonyo. Ha? Bakit? Nung nagpunta ako dito, nagparty-party ang impyerno, nag-inuman ang impyerno. Bakit ngayon ang init na ng impyerno? Tuwang-tuwa ang demonyo, tawa ng demonyo. Sabi ng demonyo, Demonyo nga. noong nagpunta ka, bibong-bibo ang impyerno dahil nag-promo pa ang impyerno. May promo pa. Ngayon, wala ng promo sa impyerno. So, deception. Kaya mga kapatid, mag-ingat talaga. Tandaan natin, we're just passing through. Dadaan lang tayo sa mundo ito. Hilingin natin sa Diyos na sana sa ating pagdaan,